Tinaguri ang Joan of Arc ng Pilipinas si Teresa Magbanua dahil siya ay isang dakilang babae na nagpamalas ng katapangan at katatagan ng loob noong panahon ng rebolusyon laban sa Kastila at Amerikano. Pero, sino ba si Teresa Magbanua? Si Teresa Magbanua ay isinilang sa Pototan, Iloilo noong ika-13 ng Oktubre taong 1868. Pangalawa siya sa 6 na anak ni Juan Magbanua na isang hukom sa Court of First Instance sa Iloilo City at Alejandra Ferraris na isang business owner. Kapwa kilalang mabubuti at nakakaangat na angkan ang mga magulang ni Teresa. Maliit pa lamang na bata si Teresa ay kinakitaan na siya ng kakayahang mamuno, lakas ng loob at katapangan. Karaniwan nang makikita na siya ay kasama ng kanyang mga kapatid at kapitbahay na lalaki. Siya ang nangunguna at pinuno ng mga batang lalaki sa kanilang paglalaro, sa pakikipag-away, paliligo sa ilog at sa dagat, pangangakyat sa mga puno, sa paninirador ng ibon at ng malaunan ay sa pagsakay sa kabayo at kalabaw. Para masaway ang gawin niyang ito, si Teresa ay ipinadala ng kanyang mga magulang sa Kolehiyo de San Jose sa Haro, Iloilo upang mag-aral ng elementarya. Nang makatapos ng pag-aaral sa elementarya, pumunta siya ng Maynila at nag-aral sa Kolehiyo de Santa Rosa noong 1885 upang mag-aral ng high school. Subalit, noong 1886, lumipat siya sa Kolehiyo de Santa Catalina upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa high school. Dito ay naging kaklase niya ang naging biyenang babae ni Pangulong Manuel Luis Quezon na si Zenaida Molina. Matapos ang kanyang pag-aaral sa Kolehiyo de Santa Catalina, natuto si Teresa sa ilalim ng isang mahusay na pribadong tagapagturo sa Maynila na si Doña Aunt Era Pantoja. Noong mga panahong iyon, ang pagiging guro ang pinakakilalang hanap buhay ng mga babaeng nakapag-aral. Bilang resulta nito, si Teresa ay kumuha ng kursong edukasyon at nag-aral sa Kolehiyo de Santa Cecilia kung saan ay natapos niya ito at nakakuha ng sertipiko sa pagtuturo noong 1894. Nang makakuha siya ng sertipiko sa pagtuturo noong 1894, hindi siya nag-atubili na ipagpatuloy ito at kumuha ng kanyang master's degree sa Universidad ng Santo Tomas. Nang siya ay makatapos ng pag-aaral, nagbalik siya sa Pototan upang magturo. Dito ay nakilala siyang mahusay ngunit mahigpit na guro. Matapos ang 4 na taon niyang pagtuturo sa Pototan, siya ay lumipat sa bayan ng Sara sa Iloilo kung saan ay dito niya nakilala si Alejandro Bolderes na isang mayamang magsasaka. Pagkatapos ng ilang taong pagtuturo, siya ay nagpakasal kay Alejandro Bolderes noong 1898 at iniwan ang pagtuturo at sumama sa kanyang asawa sa bukid. Bilang may bahay ng isang magsasaka, hinarap ni Teresa ang mga gawaing bukid at gawaing bahay. Sa kanyang malayang oras, nag-aral siyang mang-abayo at humawak ng baril. Matahimik at masaganang namumuhay sa bukid ang mag-asawang Alejandro at Teresa nang sumiklab sa Iloilo ang himagsikan ng mga Pilipino laban sa mga Kastila noong Oktubre taong 1898. Nang malaman ni Teresa na ang kanyang mga kapatid na lalaki na sina Pascual at Elias ay sumali sa rebolusyon, si Teresa ay agad na nagtungo sa kuta ng mga manghihimagsik na Pilipino sa bundok ng Bato-Bato sa Capiz. Nagpresenta siya kay General Perfecto Poblador upang umanib sa kilusan laban sa pamahalaang Kastila. Nang unay tumanggi si General Poblador ngunit ikinatwira ni Teresa na tulad ng mga lalaki, ang mga babae ay may tungkulin ding ipaglaban ang karapatang maging malaya ang ating bayan. Humanga si General Poblador sa tapang at tatag na loob ni Teresa. Binigyan niya ng sandata si Teresa at simula noon nakasama na siya sa mga labanan laban sa mga Kastila. Sa unang laban niya sa mga Kastila, nagpakitang gilas siya. Noong 3 ng Disyembre taong 1898, ang kanyang puwersa ay nakipaglaban at tinalo ang mga tropa ng Espanya sa labanan sa Barrio Yuting na naganap sa Pilar, Capiz. Ang kanyang pagsisikap sa labanan sa Barrio Yuting ang nagbigay sa kanya ng palayaw na Juana del Arco de Visaya.
Maliban sa labanan sa Barrio Yuting, pinangunahan din niya ang kanyang mga tropa sa labanan sa burol ng Sapong malapit sa bayan ng Sara. Nanalo siya sa labanang ito, sa kabila ng pagiging lamang ng mga Espanyol sa kanila. Matapos ang labanan na ito, ang puwersa niya ay sinamahan ng mga revolusyonaryong puwersa mula sa Antique, sa ilalim ni General Leandro Fulon para sa isang marcha patungo sa lungsod ng Iloilo. Noong ika-24 ng Disyembre taong 1878, kasama siya nina Martin Delgado, Roque Lopez, Quintin Salas at ng iba pang mga general sa pagpapalaya sa siyudad ng Iloilo mula sa mga Espanyol. Dahil dito, ang matapang na si Teresa na nakilala rin sa tawag na Nay Isa, ay hinirang na kumander ng Hilagang Iloilo. Nang dumating ang mga Amerikano, patuloy siyang nakipaglaban at mas matagal na lumaban kaysa ibang general. Noong ika-11 ng Pebrero taong 1879, sa labanan sa lungsod ng Iloilo, kasama siya ni General Martin Delgado upang depensahan ang syudad laban sa mga sumusulong na puwersa ni Brigadier General Marquis Miller. Ang labanang ito ay natapos sa pagkatalo nila. Noong ika-10 ng Marso taong 1879, sa labanan sa Balantang Haro, Iloilo ay kanyang pinamunuan ang isang batalyon kasama ng kanyang kapatid na si Pascual kung saan sa labanang ito ay nagawang talunin ng kanyang puwersa at mapatay ang 400 mga sundalong Amerikano. Dahil sa kanyang kagitingan, siya ay binigyan ng isang pagdiriwang at pinangunahan ang kanyang mga tropa papunta sa lungsod habang nakasakay sa isang puting kabayo. Ang pagdiriwang ay hindi nagtagal. Siya ay dumanas ng trahedya sa kanyang buhay nang ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na sina Pascual at Elias ay namatay sa di maipaliwanag na pangyayari. Ang parehong pagkamatay ng kanyang mga kapatid ay nagbigay dagok sa kanya. Nagsimula siyang maggerilya nang masakop ng mga Amerikano ang punong himpilan sa Santa Barbara sa Iloilo. Kinalaunan ay isinuko niya ang kanyang puwersa sa mga Amerikano noong 1900 at bumalik sa pagsasaka. Nang dumating ang mga Hapones, kahit na siya ay matanda na ay nagawa pa rin niyang tumulong sa mga ito sa pamamagitan ng pagbebenta niya ng lahat ng kanyang mga ari-arian upang maging panustos ng mga gerilyang lumalaban sa mga Hapones. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, lumipat siya sa Pagadian Zamboanga del Sur sa Mindanao at nanirahan roon kasama ang kanyang kapatid na si Maria. Hindi na siya nakapag-asawa pang muli nang mamatay ang kanyang asawa hanggang sa nasawi na lamang siya sa di pa malamang petsa noong Agosto taong 1947 sa edad na 78. Bilang parangal sa kabayanihan niya, ipinangalan sa kanya ang isang award-giving body para sa mga guro sa Davao, ang Gawad Teresa Magbanua Awards, at sa lalawigan ng Iloilo para sa mga natatanging kababaihan sa nasabing lalawigan. Isa ring taunang lokal na pagdiriwang sa bayan ng Pototan, ang ika-13 ng Oktubre bilang pagpupugay sa kanya. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.